Kung ang molecular formula ng glucose ay C6H12O6, ano kaya ang empirical formula nito? Mga kasay, yan ang pag-uusapan natin. Pagkakaiba ng molecular formula and empirical formula. Ito ang mga pangunahing paraan to represent chemical compounds. Ang molecular formula po ay nagbibigay sa atin ng actual number of atoms ng bawat element na present sa isang molecule or compound. Halimbawa, ang molecular formula ng glucose ay C6H12O6. Sinasabi sa atin dito precisely ng isang molecule of glucose ay may 6 carbon atoms, 12 hydrogen atoms, at 6 oxygen atoms. In contrast, ang empirical formula naman nagbibigay sa atin ng pinakasimpleng whole number ratio ng atom sa isang compound. Ang glucose pa rin ang example natin. Ang molecular formula nito again is C6H12O6. Pero ang empirical formula ng isang molecule of glucose ay CH2O na lang. Pinasimple, tama? Pero paano nangyari? Balikan natin ang molecular formula ng glucose na C6H12O6. Now, kukunin lang natin ang GCD or greatest common divisor ng mga subscripts 6, 12, and 6. Hanapin lang natin ang GCD or ilista muna natin lahat ng positive integers na pwedeng i-divide sa subscript 6, 12, and 6 na dapat walang remainder or butal. Then find the greatest one na common sa bawat integers. Kaya ang GCD natin dito ay 6. Then divide lang natin sa bawat isa. Sa carbon, we have 6 divided by 6 equals 1. Hydrogen is 12 divided by 6 equals 2. And oxygen is 6 divided by 6 is 1. As a result, we have 1 carbon, 2 hydrogen, and 1 oxygen. Ito na ang empirical formula for one molecule of glucose, CH2O. This indicates na for every 1 carbon atom ay mayroong 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. This is the most reduced ratio ng elements sa isang molecule of glucose. Now, try this one. If ang molecular formula ng water ay H2O, ano kaya ang empirical formula nito? Follow for more.